beloved Boss Mike Cervera. Ni Vice President Sara. Kita mo, bobo ka talaga, Sara. Pati yung tatay mo nga, nilaglag mo. Paano ka naging matalino, Aber? Tanong ko sa inyo, paano naging matalino ang isang Sara Duterte kung hindi niya naiisip na pati tatay niya nilalaglag niya na? Pakinggan natin. Nilaglag umano ni Vice President Sara Duterte ang Diba? administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat niyang korupsyon Ah. sa overpriced laptops Nako! sa DepEd. Yan Ah. ang napansin ni Yusek Claire Castro Nako! nang mapanood ang pahayag ng bise. Kita niyo mga kababayan ko, matalino talaga si Yusek eh. Oo, kaya kung magdidebate yung dalawa, abay, gusto nyo isama nyo pa, isama nyo pa yung mga vlogger nila naggagaling-galingan pabida-bida. Debate! Sara versus Attorney Claire. Para naman, walang masabi, ang panig ni Sara, isama mo na yung mga vlogger mong bida-bida. Kontra kay Attorney Claire. Basta nandoon lang kami, tagapalakpak. Ganun lang ha. Ngayon, kung sino, yung mga magagaling mo diyang bida-bidang mga vlogger mo, marami yan eh. Yung iba hindi pa nga naliligo. Diba? Laban na! Putik na yan. Baka may magbida-bida. Ako na lang. Hindi kayo yung hinahamon ng debate. Alam nyo, ganyan yung style ng mga DDS eh. Wag na si Sara, ako na lang. Epal! Diba? Ang hilig nilang umepal. Eto na nga, binibigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ang pagkakataon natin, Sara Duterte versus Attorney Claire Castro, 1-on-1. Ngayon, dahil bobo, tanga, si Sara Duterte, eto na, may bonus na partida. Pumili na si Sara sa mga vlogger niya. Total naman, lahat sila pabida-bida. Ngayon, kita mo, yung isang vlogger-vloggeran, yung ba nagtatakbo daw ng mga bayad ng mga vlogger. Hala ka, Tio Moreno. Totoo ba yun? Itinangay mo raw yung bayad ng mga vlogger? Lagot. Kaya alam nyo, mga kababayan, hindi ko naman nila lahat, pero di ko binabawasan. Huwag kayong basta-basta nagtitiwala sa bakla. Maniwala kayo. Mahirap magtiwala sa bakla. Diba? Lalong-lalo na kapag ka mataba. Diba? Eto na mga kababayan ko Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Nako, yan na. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Madaming reports of corruption inside. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga, mas ilalaglag mo tatay mo dito. Pinanayang Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang forum. Ayon sa bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya. Kapila ng pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Eto na nga, si Sara nakahanap ng diba? Eto na nga si Sara nakahanap ng ng ilulusot kung saan napunta daw yung kanyang confidential fund. Doon daw sa pag-iimbestiga ng mga laptop nung panahon ng tatay niya. Kasi ang nasangkot si Saldico. Alam nyo yung yung mema lang, yung maisingit-singit lang ba? Di ba? May maisingit-singit lang. Eto na. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Di
Di ba? Nakaka-clear. Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo. Bakit? Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinuwalat ng korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Oy, nako, kita nyo, sabi ni Kuya Dong TV, totoo yan kasi na biktima din kami if, mataba. Delikado kapag baklang mataba, ha? Eto na, tuloy. Ed, tanong ni Castro, nasaan na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo? Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang PC. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop, libro at iba pang gamit sa classroom ang nakatenga sa mga warehouse noong 2020. Sa Kita nyo, 2020, panahon nino yon, ni Digong. Ibig sabihin, hindi talaga nagtatrabaho yung administrasyon ni Digong. Kaya nga, tignan nyo, walang mga magnanakaw, walang mga diskaya na napakulong, walang mga taga-DPWH ang mga napakulong. At ngayon, mga kababayan ko, eto, nako, matindi. Meron akong narinig. Sabi sa panaginip ko, ganire, huwag na kayong magtaka kung bakit wala pang mga senador at kongresista. Uy, atin-atin lang to, Atin lang. Oo, tanggalin mo yan, Boss Mike. Tanggalin mo na yan, hindi naman na mahalaga yan, ha? Eto, mga kababayan ko, atin-atin lang, ready na ba kayo? Oo. O di mag-like na kayo, mag-share na kayo. Dahil etong maririnig nyo rito, galing to sa panaginip ko. Ayon sa aking panaginip, sabi, nakausap ko, yung isang gwapong-gwapo, nakamukha ni Apo, na talaga naman matikas, hindi malaki tiyan tulad ni Sara, laki ng tiyan, Ito lapat na lapat ang katawan. Oo, gwapito, macho. Mga kababayan sabi sa akin, Mike Cervera, ikaw lang ang unang makakaalam neto. Huwag na kayong magtaka kung bakit ay wala pang nakukulong na mga senador at kongresista. Bakit po? Bakit nga ba? Kasi pati ko nagtatampo na. Huwag kang magtampo, nawawala ang iyong pananampalataya. Hindi po, nawawala yung aking pananampalataya, Apo. Ikaw ba ay totoong loyalist? Opo! Kailanman ay hindi ko po kayo ipagpapalit kay Martin Romualdez. Ewan ko na lang kay Jay Sales tsaka kay Jojo Chavez. Pero ako, totoo. Eto na. Eto na, mga kababayan ko. Di ba nabanggit mo na nga na mukhang walang nakakaalala na ilang buwan na lang ay magkakaroon na uli ng pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Sara. Oo nga po madalas po ako nagbabanggit niyan na malapit na. 2 buwan na lang total naman nabanggit mo na. I-connecta mo. I-connecta ko po. I-connecta mo, i-connecta mo. Opo, di po ba kung December, January, ang pagitan, February, pwede nang magsampa. Eto na. Oo nga po hindi mo mag-get si Leonora Brown? Di makamagagets over siya. Okay, late ka na. Eto na, sabi ba naman mga kababayan ko i-connecta mo, 1 buwan na lang naman. Di ba? Yang mga
senador at mga kongresista, yang mga yan ay tandaan mo, magagamit natin yan para mapatalsik yang luka-luka. So, paano yun, Apo? Paano gagawin yun? Paano gagawin? Halika nga rito, kukutusan kita eh. Diba? Oo. Ha? O, kailangan may bartery. Bartery. Ibig sabihin, palitan ng kala-kala. Diba? Ibig sabihin, Idel Toto Balduesa, Helen Tinoso, palitan ng kala-kala na mangyayari. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Ganon? So, wag na muna natin ipakulong. Oo, kailangan impeach nila si Sara. Pag hindi nila in-impeach, kulong silang lahat. Oy, sabi sa panaginip ko yan. Sabi lang sa panaginip ko. Oo, ngayon, alam nyo na. Sabi niya, nawawalan ka ng pananampalataya, hindi mo ba alam kung paano mag-isip ang manong mo? Hindi uubra ang utak nila sa utak ko. Kunanamot. Diba? Kunanamot, diba? Diba? Boss Mike, isang buwan na lang. Diba? Ay, nako. Our beloved Boss Mike.